Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 41. Pagtaas ng Chi Powder. Ikalawang Elder, tapos na ba ang pagsubok? Mahinang tanong ni Xiaoyan habang tinitingnan ang mga gintong salita sa monumento. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay habang nakatingin sa nakagambalang pangalawang Elder. Oh, tapos na ang pagsubok. Nawala sa kanyang pagkalito ang pangalawang Elder matapos marinig ang boses ni Xiaoyan. Galit na tinanggol niya ang kanyang ulo, kahit na ang kanyang mga mata ay naliligaw pa rin dito at doon. Halatang gulat na gulat pa rin si Elder. Para magtaas ng 5 duanqi sa isang taon. Napakabilis ng pag-unlad. Talagang nakakatakot. Ang pangalawang Elder ay nalilito pa rin sa pag-iisip at tumingin sa kabataang nasa harapan niya na may masalimuot na emosyon. Gayunpaman, ang pagdududa na nasa kanyang lumang mga mata ay nawala sa harap ng katotohanan. Ang mga gintong salita ay unti-unting nawala sa monumento at ito ay bumalik sa isang malalim na itim na kulay. Kahit na ang mga gintong salita ay nawala, ang mga manunood ay nanatiling tahimik. Ang lahat ay hinihigop pa rin sa pagkabigla. Sa mataas na plataporma, umubo ang pangalawang Elder at sa wakas ay nakuha niya muli ang atensyon ng mga manunood. Natapos na ang ceremonial test. Alinsunod sa mga patakaran, tatanggapin ni Xiaoyan ang isang hamon. Ang mga nasa ibaba ng Daoshi rank ay papayag ang hamanin siya, sino ang lalapit. Sigaw ng pangalawang Elder habang nililibot ng kanyang mga mata ang nakababatang henerasyon. Kung isa sa alang-alang ng isa ang seremonya ng pagdating ng panahon bilang isang pagsubok kung gaano kataas ang Dao Qi ng isang tao, kung gayon ang hamon ay isang pagsusuri sa kahusayan ng Dao Technique ng isang tao. Sa huli, sa isang laban ng buhay at kamatayan, ang Dao Techniques ay magiging isang maimpluwensyang salik sa pagtukoy ng kalalabasan. Ang atensyon ng bawat clan sa kahusayan ng Dao Techniques ay hindi bababa sa kanilang atensyon sa Dao Qi ng isang Daoshe. Nang marinig ang deklarasyon ng pangalawang Elder, isang banayad na hiyawan ang naganap sa mga manunood. Nagkatinginan ang nakababatang henerasyong Xiao habang hinihigpitan ng kaduwagan ang kanilang mga labi. Ang mga gininto ang salita sa Black Monument, ikawalong duanqi, ay pamunit ng anumang kaisipang nananahan sa kanilang puso ng madaling tagumpay. Sa ngayon, wala silang kwalipikasyon para ipagmalaki ang kanilang lakas sa pakikipaglaban kay Xiaoyan. Si Xiaoyan ay tahimik na nakatayo sa platform at mahinahong ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang mga kapantay. Sa bawat oras na ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang kabataan, siya ay mabilis na umatras. Isang grupo ng mga duwag. Sa pagtingin sa mga miyembro ng clan sa paligid, nanginginig sa takot, napag-alitan si Xiaoning. Inangat niya ang kanyang ulo at mapanghamong tumingin sa nakaitim na binata sa entablado at aakyat na sana sa entablado ng isang payat na kamay ang humila sa kanya pabalik. Sa isang kunot ng kanyang noo, tumingin si Xiaoning sa kanyang kapatid at malungkot na sinabi. Ano? Napabuntong hininga si Xiaoyu at sumagot. Nasa ikawalong duanqi siya, baka hindi mo siya matalo. Bahagyang umawang ang bibig ni Xiaoning, nag-alinlangan din siya. Ngunit nang lumingon ang kanyang mga mata sa kalapit na Zoner, ang sumalubong sa kanya ay ang tanawing mainit nitong tinitigan si Xiaoyan na may maislan na kaaya-ayang ekspresyon na hindi pa nakadirekta sa kanya. Mabangis na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ipinagkibit balikat ni Xiaoning ang kamay ni Xiaoyu na may paninibugho at galit na bumabalot sa kanyang medyo parang bata na mukha. Mahigit isang taon na rin simula nung umabot ako ng ikawalong duanqi, sa tingin mo ba hindi ko siya matatalo, nakakaabot lang ng ikawalong duanqi. Sa pagtingin kay Xiaoning, na ang mukha ay puno ng katigasan ng ulo at selos, alam ni Xiaoyu na wala siyang pagpipilian. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha siya ng berdeng tableta at hinaplos ito ng may pag-aatubili, bago itinulak ito sa mga kamay ni Xiaoning. Bumulong siya. Ito ay isang pangalawang tier na tableta, ang Qi Increasing Powder, na nagbibigay ng kapangyarihan ng isang Daoshe sa maikling panahon. Gayunpaman, ang kahihinatnan ay kapag nainom, ang isa ay nakahiga sa kama para sa susunod na buwan. Huwag gamitin ito maliban kung talagang kinakailangan. Nang marinig iyon, masayang hinawakan ni Xiaoning ang tableta, at sinabi. Sa pamamagitan nito,
Talagang tuturuan ko ng leksyon ang lalaking iyon. Kumunot ang noo ni Xiaoning at binalaan siya. Huwag kang masyadong walang ingat. Hayaan mo siyang magdusa ng kaunti. Hindi mo siya dapat saktan ng husto kung hindi, kahit na si Lolo ay hindi ka na mapoprotektahan. Ang kasalukuyang siya ay hindi na ang walang kwentang payle ng nakaraan. Oo, alam ko na. Walang pakialam na sabi ni Xiaoning, bahagyang tumango. Nakangiting tumingin kay Zonner, buong pagmamalaking sinabi sa kanyang puso, ipapaalam ko sa iyo, ang lalaking iyon ay isang unan lamang na may burden na kaso. Sa malamig na ngiti, inalis ni Xiaoning ang kamay ni Xiaoyu at tumalon sa entablado, habang sumisigaw. Hinahamon kita. Nang marinig iyon, nabaling ang tingin ng lahat kay Xiaoning at ang pakiramdam na siya ang sentro ng atensyon ay lalong nagpalaki ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Nang tumingin kay Xiaoning na naglalakad, napakunot ang mga kilay ng pangalawang elder. Pagtingin niya sa upuan ng mga bisita, nakita niya gaya ng inaasahan ang unang elder na may problema sa mukha. Bahagyang bumantong hininga, sinaway niya sa kanyang puso. Mangmang hanggal. Iniisip mo pa ba na si Xiaoyan pa rin ang walang kwentang payle niya noon? Hindi napansin ni Xiaoning ang pagkunot ng noo sa mukha ng pangalawang elder at gumawa ng isang malaking hakbang pasulong siya ay mayabang na ngumiti. Xiaoyan, hayaan mong subukan ko ang iyong husay sa pakikipaglaban. Tamad na tumangala para makita si Xiaoning sa kanyang harapan, hindi man lang nag-abalang sumagot si Xiaoyan. Nang makitang si Xiaoning ay nakarating na sa gitna ng entablado, ang pangalawang elder ay walang pagpipilian kundi ang malakas na ipahayag. Si Xiaoyan ay hinamon ni Xiaoning. Xiaoyan, tinatanggap mo ba ang hamon? Hindi ka tatakbo sa hamon ko diba? Nanunood si Zonner, mas mabuting huwag mo siyang bigan. Hinaplos ang pildores na nakatago sa kanyang manggas, lumaki ang kumpiyansa ni Xiaoning at sa pagtingin sa maganda, kalmadong dalaga sa ibaba, sinabi niya kay Xiaoyan na may malamig na ngiti. Tulala. Bumulong si Xiaoyan sa kanyang puso, sinisipilyo ang kanyang ilong. Sa harap ng lahat, tumango siya at mahinahong sinabi. Tinatanggap ko. Nang makitang tumango si Xiaoyan, muling bumantong hininga ang pangalawang elder at ikan-away ang kanyang kamay. Pag-atras niya sa stage, hininaan niya ang boses kung saan silang dalawa lang ang nakakarinig at sinabi. Tandaan nyo, kontrolin nyo ang lakas nyo. Huwag mong saktan ang isa't isa. Kinagat ni Xiaoning ang kanyang labi habang si Xiaoyan, walang pakialam na nagkibit-balikat. Habang ang pangalawang elder ay umalis sa entablado, ang hangin sa ibabaw nito ay lumakas. Malapit nang magkaroon ng away. Battle Through the Heavens. Kabanata 42. Natalo ka. Sa anunsyo, nabaling ang tingin ng lahat sa dalawang kabataang nasa plataporma na interesado. Lahat ay nagtataka tungkol sa kabataang ito na gumawa ng isa pang himala pagkatapos ng 3 taon. Mayroon ba siya sa Dao Techniques ng parehong talento na mayroon siya sa Dao Chi Cultivation? Mayroon ba siyang parehong nakakatakot na bilis ng pag-aaral? Sa guest platform, kumunot ang noo ni Xiaozan habang nakatingin kay Xiaoyan sa stage na may bahagyang hindi mapakali na ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat ang Dao Chi ni Xiaoyan ay umunlad ng lampas sa inaasahan ni Xiaozan, hindi pa niya nakita si Xiaoyan na pumunta sa Dao Technique Hall at naghanap ng Dao Technique, ni hindi man lang niya ito nakitang nagsasanay sa Dao Techniques. Dapat tandaan na ang Dao Technique na pagsasanay ay naiiba sa Dao Chi na pagsasanay. Kung ang isa ay matututo ng mababang antas ng huwang na Dao Technique, ang kailangan lang ay ang sariling pagsusumikap. Nahawakan sa pamamagitan lamang ng pagsubok at pagkakamali. Ang isang katamtaman o kahit na mataas na antas na pamamaraan, gayunpaman, ay mangangailangan ng higit pa. Ito ay nangangailangan ng personal na pagtuturo mula sa isang clan technique instructor. Sa nakalipas na mga taon, hindi pa narinig ni Xiaozan ang tungkol kay Xiaoyan na lumalapit sa alinman sa mga instructor ng clan upang matuto ng Dao Techniques. Sa kabilang banda, regular silang tinatangkilik ni Xiaoning upang matutunan ang mga diskarte. Sa pangunawa ni Xiaozan, ang ika-8 Duan Xiaoning ay nakabisado na ang 3 mid at isang mataas na huwang level na Dao Technique. Anuman sa mga diskarteng iyon ay maglalagay sa kanya ng isang hakbang sa unahan ng sinumang manlalaban sa parehong antas. Para sa kanya na si Xiaoyan ay magiging dehado sa labanang ito.
Hahaha. Shao Clan Leader, ano ang sinasabi mo? Posible ba ang tagumpay para sa iyong master, si Xiao Yan? Sa tabi ni Xiao Zhan, si Yafei, na ang mga mata ay nakatutok sa kinatatayuan, ay nagtanong na may matamis na ngiti. Pinakalma ni Xiao Zhan ang kanyang galit kay Xiao Ning at mahinahong sinabi. Si Yan ay hindi masyadong bihasa sa Dao Technique sa ngayon. Higit pa rito, siya ay umabot na sa ikawalong buwan, habang si Xiao Ning ay umabot na sa yugtong iyon ng higit sa 1 taon. Nakakalungkot ngunit natatakot ako na ang posibilidad na manalo ang aking anak ay hindi masyadong mataas. Oh, talaga. Dahan daw ang pinunasan ni Yafei ang kanyang mahahabang pilikmata, ang kanyang nakakaakit na mga mata ay lumilibot habang tinatamad na nakatingin sa kalmado at nakaitim na binata sa entablado. Ang kanyang mga labi ay nakakurbo sa isang maliit na ngiti, na nagbigay sa kanyang mukha ng isang mature na kagandahan, habang sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit ngunit ako ay lubos na kumpiyansa sa iyong Master Xiao Yan. Sa tingin ko ay maaari niyang angkinan ang tagumpay sa laban na ito. Nagulat si Xiao Zhan, sa halip, nagulat sa kanyang pagtitiwala. Huminto siya sandali bago ngumiti at umiling. Sana magkatotoo ang mga salita ni Miss Yafei. Pagharap sa nakatayong Xiao Yan, nginisya ni Xiao Ning at kinuyam ang kanyang dalawang kamao habang agresibo siyang tumayo. Ang mahina niyang si Dao Qi ay dumaan sa kanya habang siya ay sumugod, na nagbigay sa kanya ng mas nakakatakot na tingin. Wala nang isang salita pa ang nabigkas. Pumutok ang paa ni Xiao Ning mula sa lupa at inilapit ang sarili kay Xiao Yan. At, nang walang pag-aalinlangan, pinagdikit ni Xiao Ning ang kanyang dalawang kamao. Ang bawat isa sa kanyang mga kuko ay kumikinang na parang bakal. Nakatayo doon, wala pang kalahating metro ang layo mula kay Xiao Yan, huminto si Xiao Ning. Ang kanyang kanang kamay ay nagkaroon ng hugis ng isang kuko at lumihis patungo sa leeg ni Xiao Yan. Middle Huang Level Dao Technique. Rending Close. Tiningnan ni Xiao Yan ang papalapit na mga kuko nang walang pakialam. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang palad na nakakurbado papasok at bigla itong itinuwid, na nagdulot ng malaking puwersang tumulak. Naramdaman ang matinding presyon ng Dao Qi, bumagsak ang mukha ni Xiao Ning na para bang siya ay pisikal na binugbog. Pagkatapos ay umatras siya ng 10 hakbang bago pinigilan ang sarili. Doon, nanunood mula sa terrace sa itaas, si Xiao Zhan ay tumingin sa ibaba na may pagtataka. Sa tabi niya, matamis na ngumiti si Yafei. Mataman niyang pinagmamasdan, ang kanyang mapupulang labi ay marahang nakadikit sa kanyang puting jade teacup, dahan-daang humihigop ng tsaa. Ang batang ito. Isa talaga siyang nakatagong kayamanan. Pagmumuni-muni ni Yafei, ang kanyang kaakit-akit na labi ay humigop muli mula sa kanyang tasa. Ano? Anong Dao Technique ito? Sabi ni Xiao Ning habang hinihimas ang masakit na bahagi sa kanyang dibdib, namumula ang kanyang mukha habang nagtatanong. Tiningnan siya ni Xiao Yan ng malamig bago ibinaba ang kanyang ulo. Ang pangalan ng Fire Palm ay medyo walang lasa ngunit ang pamamaraan ay maaaring magpakawala ng isang napakalakas na puwersa, na ikinalulugod ni Xiao Yan. Nang inag sa galit ang mukha ni Xiao Ning nang makitang hindi siya pinansin ni Xiao Yan. Nag-igting ang kanyang mga panga habang sumusugod muli kay Xiao Yan. Habang nakaunat ang mga palad palabas, ipinikit ni Xiao Yan ang kanyang mga mata sa nakaharang na Xiao Ning at hinayaan ang kanyang bibig na umikot sa isang malupit na ngiti. Dahan-daang bumukas ang kanang kamay niya sa kabiglang sumara. Isang marahas na puwersa ng pang-akit ang lumabas mula sa kanyang palad. Zuan Level Dao Technique. Vacuum Hands. Nang makitang malapit na ang kamay ni Xiao Yan, hindi na mamalayan ni Xiao Ning na itinapat ang kanyang mga paa sa lupa. Gayunpaman, ang lakas na ginamit ay hindi sapat. Naramdaman niya ang kanyang sarili na hinayla at pinapante sa kamao. Ang katawan ni Xiao Ning ay lumipad sa isang arko patungo kay Xiao Yan na may kakaibang ngiti na nakaukit sa kanyang mukha. Bagamat hinihila ang katawan ni Xiao Ning, hindi niya maiwasang mapangiti habang papalapit ng papalapit. Siya ay nagbigay ng isang nagbabadya na tawa habang si Dao Qi ay nagsimulang magkanden sa kanyang mga kamao. Iron Fists. Sumigaw si Xiao Ning na nakakuyom ng mahigpit. Isang matalim na pagsabog ng Qi ang tumakas palabas na lumikha ng malalim na echo na umalangaw-ngaw sa hangin. Kung matamaan niya ang balikat ni Xiao Yan,
makakagawa siya ng nakakatakot na pinsala sa kanyang braso. Tila kay Xiaoning na hindi isinasaalang-alang ni Xiaoyan ang posibilidad ng kontra-atake. Iron Fists. Isang high-huang level na Dao technique na may disenteng lakas. Nangangailangan ito ng Dao Qi nang hindi bababa sa ikapitong buwan upang makapag-aral at makapagsanay. Bahagyang pumikit pagkatapos maramdaman ang matalim na Qi sa hangin, dahan-dahang nagpakawala ng hangin si Xiaoyan. Ini-channel ang Dao Qi sa buong katawan niya, napabulalas siya sa loob. Zone Level Dao Technique. Fire Palm. Sa pag-iisip ng malakas na may pananalig, si Xiaoyan ay nagpasabog ng isang alon ng Qi mula sa kanyang palad. Bang! Lalong bumigat ang kapaligiran ng walang awa na itinulak ng hindi nakikitang puwersa ang lumilipad na figure ni Xiaoning. Ang kaakit-akit at nakakadiri na puwersa kay Xiaoning ay agad na pumuti ang kanyang mukha. Ang dalawang puwersa ay naglaban sa isa't isa, na nagdulot ng isang maikling pagkapatas. Sa huli, si Xiaoning sa huli ay pinalipad pabalik, nahulog sa lupa 10 metro ang layo. Nanginginig ang kanyang katawan sa lupa habang dahan-daang naglalabas ng dugo mula sa kanyang bibig kasabay ng nakakaawang helanghing mula sa kanya. Sa pagtingin kay Xiaoning naganap na paralisado at pagkatapos ay kalmadong sumulyap sa paligid, dahan-daang ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang kamay at tahimik na nagsalita. Natalo ka. Battle Through the Heavens. Kabanata 43. Ang makapangyarihang Xiaoyan. Direktang nakatingin kay Xiaoning nang walang sinasabi, tahimik na lumabas ng stage si Xiaoyan. Mabilis, isang malakas na Saturday ang bumangon mula sa madla, na hindi pa rin lubusang nababahala sa nakaraang pagkabigla. Ang kanilang puso ay dahan-daang nagsimulang tumibok muli. Ang nakababatang henerasyon ng Xiao clan ay natulala habang nakatingin sila kay Xiaoning na nagsusuka ng dugo. Bilang mga kapantay, natural na alam nila ang mga kakayahan ni Xiaoning sa pakikipaglaban. Sa pinakabatang henerasyon ng Xiao clan, bukod kay Zhong kakaunti lang ang makakalaban kay Xiaoning. Gayunpaman sa sandaling ito, lubos siyang natalo ni Xiaoyan. Ang hindi inaasahang resulta na ito ay nangyari ng biglaan, nahuli ang lahat na hindi handa. Sa mga manonood, tiningnan ni Xiao Yu ang mabilis na talunan na si Xiaoning, ang kanyang magandang pisngi ay nagpapakita ng bahagyang pulang-kulay habang ang kanyang bibig ay nakanganga sa hindi kapani-pani walang tanawin, maging ang kanyang puso ay nabigla. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang nabawi ni Xiao Yu ang kanyang kalmado, ang kanyang balingkinitang puting leeg ay nanambalik ang natural na kulay rosas na kulay. Mahina siyang bamulong sa ilalim ng kanyang hininga. Ang hamak na ito, paano siya naging napakalakas? Paano siya magkakaroon ng oras upang magsanay ng bagong Dao techniques habang mapait na sinusubukang ibalik ang kanyang orihinal na Dao Qi? Hihihi, hindi lang masyadong malakas ang Dao Qi ni Young Master Xiaoyan, ang Dao techniques niya ay nasanay din ng husto. Siguradong maraming oras ang ginugol ni Xiao clan leader sa kanya. Sa guest platform, bagamat handa si Yafei sa simula pa lang, nabigla siya sa pagganap ni Xiaoyan. Mapang-akit niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang nakaharap si Xiaozan na nakangiti ng malawak. Kung gusto ng isang tao na matuto ng malalim na Dao technique, kailangan ng isa na magkaroon ng instructor na alam ang mga tricks sa Dao technique na iyon. Mukhang naniwala si Yafei na si Xiaozan ang nagturo kay Xiaoyan ng pribado. Nang marinig ang sinabi ni Yafei kanina, tumawa ng mapait si Xiaozan, umiling-iling. Hindi naman sa ayaw niyang turuan si Xiaoyan ng Dao techniques, hindi niya siguro tinuruan si Xiaoyan ng ganoong kawili-wiling Dao techniques. Kahit na sa kanyang pag-unawa sa Dao techniques sa Xiao clan, hindi pa siya nakakita ng Dao technique na ganoon. Sa makatuwid, isang conclusion lamang ang magagawa ni Xiaozan, ang Dao technique na ginamit ni Xiaoyan ay hindi mula sa angkan ng Xiao. Dahil hindi iyon Dao technique mula sa aming clan, saan ito natutunan ni Xiaoyan? Nagduda si Xiaozan at tumingin sa iba't ibang eksperto sa clan, naghahanap ng mga sagot. Ngunit ang nakita niya ay medyo kakaibang mga tingin na nakatutok sa kanya. Sa pagtingin sa mga titig sa kanilang mga mukha, si Xiaozan ay nakatitig sa kawalan at bago na pagtanto kung ano ang ibig sabihin ng mga sulyap mga elder. Akala nila ay tinulungan niya si Yan. Kumunat ang noo ni Xiaozan, ayaw magbigay ng paliwanag at ibinalik ang tingin sa anak. Ang brat na ito,
Tiyak na wala siyang kakapusan sa mga sikreto. Bulong niya sa sarili. Doon sa entablado, nanatili ang bumagsak na anyo ni Xiaoning. Walang magawang umiling ang pangalawang elder sa pagkabigla at pinag-aralan si Xiaoyan na may masalimuot na tingin. Saglit na iniyuko ng binata ang kanyang ulo, ang kanyang maselang ngunit batang mukha ay may kalmadong hitsura. Walang bakas ng pagmamataas o pagmamataas ang lumitaw sa kanyang mukha, kahit na pagkatapos ng kanyang tagumpay. Nagpakawala ng buntong hininga, itinaas ng pangalawang matanda ang isang tuyong palad na mataas at ipahahayag ng malakas na tapos na ang laban nang biglang lumiko ang kanyang mukha sa kaliwa. Sa di kalayuan, biglang tumalon na parang jaguar si Xiaoning, na nakahandusay sa lupa kanina. Ang kanyang mahinang daochi ay kapansin-pansing umangat habang ang kanyang mga paa ay nakatapak ng matatag sa sahig na gawa sa entablado. Pasulong, sa bawat paglapag ng kanyang paa sa entablado, tumalon ang mga tipak ng kahoy mula sa entablado. Ang kanyang malamig na mga mata ay muling nakatuon kay Xiaoyan at ang kanyang may bahid ng dugo na bibig at mukha ay naging mas mapang-akit kaysa dati. Bastos ka. Oras na para mapunta ka sa impyerno. Xiaoning, tumigil ka. Dahil sa biglaang pangyayari ay nagambala ang pangalawang elder ngunit agad itong sumigaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isip ni Xiaoning ay napuno lamang ng galit at puot, nagbingi-bingihan siya sa pangalawang elder. Sinasamantala ang pangalawang tier na Qi Increasing Powder, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit habang nakatitig kay Xiaoyan, at agad na sumugod sa pag-atake. Ang biglaang pagbabago sa field ay nagdulot ng kaguluhan sa mga manunood. Sa guest terrace, nakita ni Xiaozan at ng mga tao sa paligid niya ang nangyari. Si Xiaoning ay mayroon na ngayong lakas ng isang Daozi. Kumuha siya ng Qi Gathering Powder. Bulalas ng matalinong si Yafei pagkatapos niyang makita ang biglaang pagtaas ng lakas ni Xiaoning, nagbago ang kanyang kaakit-akit na mukha habang nagsasalita siya. Bastos ka. Naging malungkot ang ekspresyon ni Xiaozan. Ibinagsak niya ang kanyang mga kamay sa mesa, ang mga bali ng hairline ay lumabas palabas mula sa impact. Sa isang mabangis na tingin, pinandilatan niya ang unang matanda. Ikaw na matandang prone, kapag may nangyari sa anak ko, kahit ang buhay ng sarili mong apo ay hindi magiging sapat na kabayaran. Sa ngayon, si Xiaoyan ay nagtataglay ng higit na potensyal kaysa kay Xiaoning. Kung si Yan ay nakaranas ng malubhang pinsala sa laban dahil sa paglabag ni Xiaoning sa mga patakaran, kahit nasa suporta ni Xiaoning mula sa unang elder, hindi siya madaling binitawan ng angkan. Habang tinatitigan ni Xiaozan ang unang elder, nagsimulang manginig ang kulubot na mukha ng unang elder. Nagsimula siyang mautal. Kung si Xiaoyan ay ang parehong mahinang Xiaoyan mula noon, kung gayon ang isang malubhang pinsala ay hindi gaanong ibig sabihin. Ngunit ngayon, tatalikuran pa nga ng angkan ang unang elder bago isuko ang taong ito na may posibilidad na maging dawhang. Walang epekto ang sigaw ng pangalawang matanda. Si Xiaoning ay isang braso na ang layo mula kay Xiaoyan, at ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng makapal na layer ng Daochi habang siya ay umuungal ng Iron Mountain Fists. Sa pagtaas ng kapangyarihan, sa pagkakataong ito, nagpadala ang Iron Mountain Fists ng napakalaking shockwave, na mas malaki kaysa sa nauna. Hinay pa ng puwersa ang buhok ni Xiaoyan, na nagpakita ng isang pares ng kalmado ngunit malamig na itim na mga mata. Sa pagharap sa welga ni Xiaoning, si Xiaoyan sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi umatras. Kinuyam niya ang kanang kamay at dahan-daang tumayo. Pagkatapos ng maikling paghinto, bumaril siya pasulong na parang pana mula sa isang bowstring. Ang pangalawang elder ay natapakan ang kanyang paa sa galit nang makita niyang sinalubong si Xiaoyan sa papasok na Xiaoning at sumigaw sa pagkadismaya. Tanga! Octane Blast! Sa pagbibigay ng pinipigilang sigaw sa kanyang isip, ang kamao ni Xiaoyan ay bumangga kay Xiaoning sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng pangalawang elder. Bang! Nagsalubong ang dalawang kamao sa himpapawid. Biglang namutla ang baluktot na mukha ni Xiaoning. Muli ay nagsimulang damaloy ang dugo sa kanyang bibig, na nagmantsa sa kanyang mukha. Na may kawalang interes na hitsura sa kanyang mukha, ang mga manggas ni Xiaoyan ay kumandat habang siya ay naghatid ng isa pang suntok kay Xiaoning, na nagwasak sa kanya palabas ng field na parang dahon sa unos. Nang makita ang eksenang ito,
ang pangalawang matanda sa entablado ay biglang dumilat ng kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mapasinghap ng malamig na hininga. Mula sa sandaling iyon, pinagmamasdan ang backline ng binata na nakaitim, tila naging misteryoso siya. Battle Through the Heavens. Kabanata 44. Gusto mo akong subukan? Nang makita si Xiaoning, na tila naliligaw sa dulo ng buhay at kamatayan, muling natahimik ang mga manunood. Nakatingin ang mga mata ng manunood sa binata na nakatayo pa rin sa field, na para bang siya mismo ang demonyo. Walang ganap na nakatitiyak sa nangyari. Nakita nilang lahat si Xiaoning na biglang nadagdagan ng lakas at pagkatapos ay nakita siyang mabilis na natalo. Hindi nila inaasahan na makikita si Xiaoning, pagkatapos ng pagpapalakas ng kapangyarihan, na magdusa ng mas nakakahiyang pagkatalo na may malubhang pinsala mula sa isang suntok. Nakatingin sa field mula sa guest platform, tinakpan ng malaperlas na puting mga kamay ni Yafei ang kanyang mapupulang labi, gumagalaw ang kanyang sapat na dibdib habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa pananabik. Napakalakas ng Dao technique. Anong antas kaya ito? Level ni Zuan. Paano ito posible? Napabuntong hininga si Yafei, kumirot ang kanyang puso habang iniisip niya ang posibilidad. Ang Zuan level Dao techniques ay hindi lamang bihira ngunit mahirap ding matutunan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang ibinalik si Yafei sa realidad. Muli niyang ibinaling ang kanyang iniisip sa Dao technique ni Xiaoyan, kumunot ang kanyang noo habang may iniisip. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang pinakamataas na Dao technique ng Xiao Clan ay Zuan level technique Fisher of the Lion na kasama ng Zuan level Chi method Raging Lion. Tama ba? Base sa nakita ko, siguradong hindi Fisher of the Lion ang Dao technique na iyon. Nakatitig si Yafei sa kanyang jade teacup na marahan na nakapatong sa kanyang lily white na mga kamay. Walang ano-ano'y naisip siya. Pwede bang na ang Dao technique na iyon ay hindi itinuro sa kanya ni Xiaozan? Ang kanyang magagandang mga mata ay tamad na kumikislap habang sinulyapan niya si Xiaozan nang hindi mahahalata ang kanyang ulo. Habang nakatingin, nakuha niya ang panandaliang pagkabigla sa mukha ni Xiaozan dahil napagtanto din niya na ang pamamaraan ay hindi isang clan technique. Kung hindi siya tinuruan ni Xiaozan. Napaisip si Yafei, nakasandal pababa ang kanyang maayos na dibdib habang ang kanyang jade fingernails ay nakapulupot sa kanyang tasa ng tsaa. Habang naaalala niya ang kahusayang ipinakita ni Xiaoyan sa Dao techniques na iyon, hindi niya maiwasang mag-isip. At ang brat na ito. Mayroon siyang misteryosong guro na nagtuturo sa kanya sa likod ng kanyang angkan. Kung hindi, ang isang Zuan level Dao techniques ay hindi ma-master ng ganoon kabilis sa pamamagitan ng trial and error na may kaunting karanasan. Para makapagturo ng Zuan level Dao techniques, ang lakas ng misteryosong lalaking iyon ay dapat nasa Daoling stage. Kailangan nating imbestigahan ang bagay na ito. Nag-isip si Yafei, habang maganda niyang ibinaba ang kanyang jade teacup pagkatapos panasan ang butil ng malamig na pawis sa kanyang pisngi. Pinagmamasdan ng mabuti si Xiaoyan, naisip niya, itong batang brat. Nagiging mas misteryoso siya sa bawat araw na lumilipas. Hindi ko maiwasang magtaka. Oh dear! Etong yaner ko, mas mahirap at mahirap makita. Sa tabi ni Yafei, hindi napigilan ni Xiaozan na huminga ng tahimik. Napakahusay ng pag-execute ng kanyang anak sa nakaraang Dao technique kaya tahimik siyang natuwa nang makita iyon. Mula sa punto ng pinsala, ang Dao technique na iyon ay kapantay ng Zuan level Dao technique ng Xiao Clan na Fisher of the Lion. Dahan-daang umiling si Xiaozan, huminga ng malalim. Sa malungkot na tingin, naisip niya, natatakot ako na may nagtuturo kay Yan sa likod ko. Ngunit sino ang nagtuturo sa kanya? Sagot ni Xiaozan habang nagkakamot ng baba. Hindi niya maiwasang tumingin sa malayong Zon. Sa sandaling ito, ang maliit na batang babae ay nakapatong ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin siya kay Xiaoyan na nakatayo sa limelight. Siya kaya? Isang binhi ng kuryosidad ang natanim sa kanyang isipan. Sa pag-iisip tungkol sa kung gaano kalapit sina Zon at Xiaoyan, pinilit ni Xiaozan ang pag-iisip na iyon. Sa entablado, nagpakawala si Xiaoyan ng malaswang hangin habang dahan-daang bumabalik sa orihinal na estado ang kanyang matigas na braso.
Maging ang kanyang manggas ay unti-unting bumabagsak at bumalik sa malasotla at makinis na tela. Inikat ang kanyang ulo, lumingon si Xiaoyan upang harapin si Xiaoyu, na nagmamadaling sumando at dinampot ang walang malay na si Xiaoning. Si Xiaoyan ay tumingin ng walang pakialam at ang kanyang puso ay walang nikatiting na awa. Kung hindi siya natuto ng dalawang Zuan level Dao techniques, kung gayon ang kanyang sariling kanang kamay ay nabali sana sa pag-atake ni Xiaoning. Dahil ang iba ay hindi nagpakita ng awa sa kanya kung gayon wala siyang dahilan upang maging isang tulala na mabuting tao. Ibinalik ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, nilampasan ni Xiaoyan ang tulalang pangalawang elder, at nagtanong. Tapos na ang labanan, tama ba? Sa paglunok, nabawi ng pangalawang elder ang kanyang katinoan at tumanggo ng isang beses. Nang simulan niyang ipahayag na tapos na ang labanan, nag-ambala siya. Sandali lang. Sa ilalim ng plataporma, si Xiaoyu ay may dalang Xiaoning na nababalot ng dugo. Puno ng puot ang boses niya. Napataas ang kilay ng pangalawang elder. Xiaoyu, ano ang gusto mo? Ibinigay ang walang malay na si Xiaoning sa isa pang miyembro ng clan, malakas na tumalon si Xiaoyu sa platform. Malinaw na makikita ang sama ng loob niya kay Xiaoyan. Si Xiaoning ay ang iyong nakatatandang pinsan, paano mo siya mabubugbog ng napakalakas? Nang marinig ang pagtatanong ni Xiaoyu, napangisi si Xiaoyan habang may mapanakit na ngiti sa kanyang mukha. Bagaman ito ay dapat lamang maging isang hamon, lumabag siya sa mga patakaran. Matapos matalo ng isang beses, kinain niya ang chi gathering powder at inatake ako sa napakalakas na estado. Kung hindi ako lumaban, magagalit ka ba dahil nasaktan ako? Tao ba si Xiaoning samantalang ako, si Xiaoyan ay hindi? Xiaoyu, bukod sa pagiging bias mo sa akin, ano pa ang kaya mong gawin? Dahil binubamba ng mga tanong tulad ng mga paputok sa lubad, naging matamlay ang isip ni Xiaoyu. Ang kanyang medyo mapupulang pisngi ay pumuti sa kamabilis na nag-alab sa galit. Sa kanyang mapagmataas na ugali, hindi siya na-lecture sa publiko noon. Habang humihinga siya para pakalmayan ang kanyang galit, malamig niyang sinabi. Wala akong pakialam sa usapan niyo. Ang alam ko lang ay nasaktan mo ang aking nakababatang kapatid. Kaya ngayon, hinahamon kita. Kung may kakayahan ka, tanggapin mo ang hamon ko. Xiaoyu, bawiin ang iyong hamon, hindi ito ang iyong lugar. Ito ay isang kompetisyon para sa mga nasa ilalim ng antas ng Daoshe, hindi ka kwalipikado. Sumigaw ang pangalawang matanda sa gilid. Tumanggi si Xiaoyu na umatras. Kinagat niya ang kanyang labi sa galit habang nakatitig kay Xiaoyan. Huwag mong sabihin na wala kang lakas ng loob na tanggapin. Itong babaeng tulala. Sa loob-loob na galit, nagmura si Xiaoyan sa galit. Ang una niyang pakikipaglaban kay Xiaoning ay naubos na ang marami sa kanyang Daochi at ngayon ay lalabanan niya ang isang 3-star Daoshe. Malinaw na dehado siya. Wala ka bang lakas ng loob na tumanggap ng hamon mula sa isang babae? Malamig na nakatitig kay Xiaoyan, si Xiaoyu ay nakaramdam ng kasiyahan at lantarang-inisyan siya. Sa kaskos ng kanyang ilong gamit ang kanyang hinlalaki, bahagyang kumaibot ang bibig ni Xiaoyan at ang kanyang mga itim na balintataw ay kumikinang ng hindi maganda. Habang sinimulang ihanda ni Xiaoyan ang kanyang sarili na talunin ang mahabang paa na babae, isang silver bell na parang tawa ang tumunog habang may marahang lumutang sa platform. Biglang may narinig na boses na tumatawag mula sa platform. Pinsan Xiaoyu, pagod na si senior brother Xiaoyan pero hinahamon mo pa rin siya. Sinusubukan mo ba siyang pagsamantalahan? Pinsan Xiaoyu, kung gusto mo talagang makipag-away sa isang tao, bakit hindi mo hayaang makipaglaro sa iyo si Zon-er? Battle Through the Heavens. Kabanata 45. Ang pangwakas. Habang nakatingin sa kanya ang lahat, ang batang babae ay tumalon papunta sa mataas na platform landing sa tabi ni Xiaoyan. Ang kanyang magagandang mata ay malumanay na gumalaw habang ang kanyang medyo mapupulang labi ay nakaunat sa isang eleganteng ngiti. Nang makitang tumalon si Zon-er, pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at nagtanong. Bakit kailangan mong tumakbo dito? Bahagyang ngumiti si Zon-er. Hindi sumasagot, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Xiaoyu, na ang mukha ngayon ay may komplikadong hitsura. Nakangiting sinabi ni Zon-er. Senior Sister Xiaoyu, kung ikukumpara kay Xiaoyan,
ang iyong edad ay medyo mas matanda at nagpunta ka pa sa Jianan Academy upang magsanay. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang hamon ay medyo hindi makatwiran. Kung si Senior Sister Xiaoyu ay nangangailangan ng isang taong makakapagtanggal ng stress, si Zun ay masayang tutulungan ka. Nang marinig ito ay naging mabigat ang kaakit-akit na mukha ni Xiaoyu habang kumunat ang kanyang mga kilay. Nang tumingin kay Xiaoyan na may mapupungay na mga mata ay ngumisi siya at sinabing, "Huwag mong sabihin sa akin, alam mo lang kung paano magtago sa likod ng isang babae." Nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan. Sa kanyang mga mata ay lumitaw ang isang nagbabantang kislap. Sa sandaling iyon, gusto na lang niyang hawakan ang babaeng ito sa lupa at ipahiya ito. Tama na. Habang nagtatalo ang tatlo, galit na sumigaw ang pangalawang matanda kaya napalunok silang tatlo sa lahat ng salitang gusto nilang sabihin. Sa isang madilim na ekspresyon, ang galit na pangalawang matanda ay naglakad patungo sa kanila. Bumaling kay Xiaoyu, galit siyang sumigaw. Sa yugtong ito, wala kang karapatang hamanin ang sinuman. Bumalik ka agad. Kung hahadlangan mo pa ang nagaganap na seremonya, mapipilitin kang manatili sa loob ng iyong bahay ng isang buwan. Matapos mailabas ang kanyang galit kay Xiaoyu, nakahinga ng maluwag ang pangalawang elder. Ibinaling niya ang kanyang ulo, walang magawa niyang pinagmamasdan si Zun na pinapaikot-ikot ang hibla ng kanyang pinong itim na buhok habang pilit na ngumiti. Young Miss Zun dapat ka na ring bumaba. Ang iyong hamon ay labag din sa mga patakaran. Nagkibit-balikat si Zun nang walang pakialam. Tinanguan niya ang maselang baba, tumalikod siya para umalis sa stage. Pagkatapos, bumalik siya kay Xiaoyan at tahimik na hinatak ang kakaibang mukha kaya hindi siya sigurado kung tatawa o iiyak. Sa galit na pagsaway ng pangalawang elder, kagat-kagat ang kanyang mapupulang labi, ang kaakit-akit na si Xiaoyu ay nakaramdam ng mali. Pagkaraan ng ilang sandali, itinadyakan niya ang kanyang mga paa ng ilang beses at ngumisi bago umalis. Munting hamak, maghintay ka lang. Sa pagtingin sa nakakatawang pagtatapos, ang pangalawang matanda ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Paglingon niya ay napatingin siya sa salarin na nakasuot ng inosenteng mukha. Pinilit na ngumiti, ang pangalawang elder ay tumayo sa entablado at sa boses na kasing lamig ng yelo, sumigaw siya. Si Xiaoning ay ilegal na umiinom ng tableta, kaya mula ngayon ay makulong siya sa loob ng 3 buwan. Nang matapos magsalita ang matanda, bumulong ang bulungan. Muli siyang sumigaw. Natapos na ang hamon. Ang nanalo si Xiaoyan. Tungkol sa hindi kinakailangang paliwanag sa nangyari, talagang hindi nagpahayag ng opinyon si Xiaoyan. Matapos marinig ang deklarasyon ng pagtatapos ng seremonya sa pagdating ng edad, bumaba siya mula sa plataporma. Lahat ng miyembro ng audience, na nasa stand, ay nakatingin sa binata. Sa pagbabalik tanaw sa nakakatakot na mga mata ng kanyang mga angkan, pinisil ni Xiaoyan ang kanyang ilong habang tumatawa sa loob. Nang matapos ang seremonya ni Xiaoyan, umakyat sa entablado ang iba't ibang clansmen. Gayunpaman, sa ilalim ng anino ng pagganap ni Xiaoyan, ang mga nagawa ng ibang clanman ay lumabo. Sa wakas, lumitaw si Zun sa entablado at nagdulot ng malaking kaguluhan. Isang 15 taong gulang daw siya, ang tagumpay na ito ay nahihiya lamang sa nakaraang tagumpay ni Xiaoyan. Bagamat kapansin-pansin pa rin ang tagumpay ni Zun alam ng marami na dumalo sa seremonya na siya ang pinakamaliwanag na perlas ng angkan. Kaya naman, kahit na nabigla pa rin sila, mas hindi sila nagulat kumpara sa kanilang pagkagulat sa pagtatapos ng pagganap ni Xiaoyan. Ang seremonya sa pagdating ng edad ay tumagal mula madaling araw hanggang hapon. Sa huli, ang patlang ay napuno ng mga tunog ng paghanga bago mabilis na nawalan ng laman. Gayunpaman, ang mga pares ng mga mata na naliligalig ay patuloy na nakatitig sa kabataang nakasuot ng itim na kasuotan na gumawa lamang ng isang himala. Sa pagtingin sa pagtatapos ng seremonya sa pagdating ng edad, si Xiaoyan ay nagpakawala ng tahimik na buntong hininga. Ang lahat ng mga titig na ito ay hindi makayanan para sa kanya. Napakamot siya ng ulo, tumayo siya para maglakad palayo. Ngayon, ang pagpapakita ni Senior Brother Xiaoyan ay talagang nagpanganga sa mga tao sa pagkamangha. Isang mabangong amoy ang dumating sa malapit at ang malumanay na tawa ni Zun na malapilak na kampana ay tumawa kay Xiaoyan.
Hinawakan ang kanyang ilong si Xiaoyan ay nagsimulang tumawa. Sa orihinal, naniniwala din ako na si Senior Brother Xiaoyan ay walang alam sa anumang Dao techniques pero sinong mag-aakalang naitago mo ang mga ito ng husto. Dala ang kanyang maselang mga kamay sa kanyang likuran, sinundan ni Zon si Xiaoyan habang bahagyang ikiling ang kanyang ulo sa gilid. Puno ng emosyon ang ngiti niya. Hahaha, wala akong kasing lihim na gaya mo, Zon. Noong nakaraang pagkakataon sa Dao Technique Hall, hindi rin masyadong pangkaraniwan ang Dao Technique na iyon. Naka-arko ang mga sulok ng bibig ni Xiaoyan habang lumingon siya at nagsalita. Nang marinig iyon, huminto si Zon. Ang kanyang magagandang mga mata ay bumubuo ng crescent moons habang siya ay tumawa ng malakas at sinabing. Talagang balanse ang kaalaman ni Senior Brother Xiaoyan. Kung talagang interesado ka sa Dao techniques na iyon, maaari kang turuan ni Zon. Nagkibit balikat, umiling si Xiaoyan at sinabing. Ayos lang. Hindi makakatulong ang kumagat ng higit sa kaya kung ngumunguya. Ito ay isang bagay na malinaw kong naiintindihan. Paano kung Chi methods? Ang pagtanggi ni Xiaoyan ay hindi inaasahan para kay Zon ngunit ang kanyang itim at matalinong mga mata ay umikot bago siya nakakuha ng ideya. Huminto, dumilat si Xiaoyan at sinabing hindi malinaw. Hindi ba tayo makakapunta sa Chi Method Hall para hanapin ang Chi Method sa loob ng 5 araw? Ang pinakamataas na diskarte ng Xiao Clan ay isang Zuan middle level lang, Raging Lion. Bukod dito, si Xiaoyan ay hindi qualified na magsanay nito. Ginamit ni Zon ang kanyang maliit na kamay upang itulak ang isang hibla ng kanyang pinong itim na buhok sa isang tabi. Itinikom niya ang kanyang maliit na bibig at tila siya ay pinili ang kanyang mga salita ng maingat. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita. Maaaring subukan ni Zon na makakuha ng mataas na antas ng Zuan Chi method para kay Senior Brother Xiaoyan. Ano sa tingin mo? Ang babaeng ito. Mayaman talaga. Mataas na antas ng Zuan. Sa pinakamababa ay nagkakahalaga ito ng ilang daang libo. Bumuntong hininga sa loob, pinilit ni Xiaoyan na ngumiti. Kung hindi niya sinasadyang nakilala si Yao Lao, marahil ay medyo mahirap para sa kanya na tulay ang agwat sa pagitan nila ni Zon. Kahit na ang kanyang likas na talento ay hindi nagkukulang, ang misteryosong background lamang ni Zon ay isang bagay na hindi niya maisip. Palihim niyang hinaplos ang simple at walang palamuti na singsing. Napuno ng kalmado ang kanyang puso dahil alam niyang ang singsing ang magiging sikreto niya para muling maging malakas. Habang nakatingin kay Zon tumawa si Xiaoyan. Bahagyang umiling ang kanyang malambot na boses. Hindi na kailangan. Ang iyong kapatid ay magdedepende sa kanyang sariling lakas upang maging malakas. Huminto si Zon Pagkurap ng matalim niyang mga mata, tinitigan niya ang walang tigil na likod ni Xiaoyan. Maya-maya, bigla siyang ngumiti. Parang. Sa huli, Senior Brother Xiaoyan, mayroon ka talagang misteryosong tao sa likod mo. Oo. Kailangan ko bang suriin ito? Sa medyo nag-iisip na tingin ay dinala niya ang isang daliri sa kanyang noo. Matapos tumayo ng ilang sandali, walang magawang umiling si Zon Pinakamabuting pabayaan siya. Ayaw ni kapatid na Xiaoyan kapag sinubukan ng iba na makialam. Dahil ang misteryosong gurong ito ay nagturo sa kanya, malamang na hindi niya sasaktan si kuya.